Hi guys! Welcome back. So ngayon, may bago na naman tayong pag-uusapan. Ito ay si Madali Loan. Sila ay na-approve ng SEC noong 2020 at ang license nila ay financing. So ayan guys, ito yung maximum na ipapaloan nila, pero pag mga ganitong apps ay magi-start yan sa maliit na amount hanggang makuha nyo yung maximum nila na ipapaloan. Kagaya pa rin ng mga ibang apps, maglalagay muna tayo dito, i-register muna natin yung number natin and enter natin yung PIN na isi-send sa number natin. Panoorin nyo muna ito guys bago kayo mag-download para makita nyo kung maganda ba siya at mapag-isipan nyong mabuti. Ayan guys. Bago tayo ma-approve, kailangan muna natin kumpletuhin yung mga requirements, yung mga basic information, contact person, ID information, tsaka withdrawal information. So, sa basic information, kailangan i-fill up lahat yan. And sa contact person naman, ang kailangan nila dito ay 5. So, yung lagi kong sinasabi guys, na kung may mga ibang number kayo dyan, or kausapin nyo yung mga ilalagay nyong contact person dito para hindi sila mabigla. And then dito naman sa ID information, kailangan yung i-upload nyo dito is yung clear na ID nyo or yung mga primary ID pa rin na IDs nyo. And then, kailangan ito ay nababasa ng system nila kasi i-autofill nila yan. May mga instruction din dito kung paano at para masundan nyo. Then, i-check nyo na lang yung i-autofill na information nyo at i-confirm nyo lang para makapag-proceed tayo. So, last is yung sa withdrawal method. Recommended nila dito yung GCash, GrabPay, PayMaya, at saka bank transfer. So, ayan, pag GCash ang ilalagay nyo dito yung number nyo. Kagaya din ng GrabPay, PayMaya. Sa bank transfer naman, ilalagay nyo dito yung account number nyo. Pero, mas prefer ko pa rin ang GCash, mas madali. So, 3,000 ang loan approved sa akin. Ang loan term ay 130 days at ang loan term ng first payment mo daw ay 7 days lang. So, ipapakita ko sa inyo yung loan details para mapag-isipan nyong mabuti kung itutuloy nyong mag-loan dito. So, ang net proceeds natin sa 3,000 ay 2,020 kasi may service fee na 600, may management fee na 300 at transfer fee na 80 pesos. So, bali 980 lahat ang ibabawas sa 3,000. Sa first installment natin ay meron siyang 210 na interest at sa second installment naman ay 60 pesos. Bali, parang ang ibabalik mo lahat sa kanila ay 3,270. Yung 130 days term ay joke lang yun guys, di totoo yun kasi yung unang installment natin ay bayad na yung loan natin. Dito, meron kang late fee na 150 pesos at meron ka ding overdue fee na 90 pesos per day. Ibig sabihin, kapag na-late tayo ng bayad, 90 pesos isang araw. Kung 5 days na na-late tayo, so 90 pesos times 5 days plus yung principal na loan natin. Ayan guys, para sa akin, hindi recommended itong si Madali Loan. Madali nga siya mag-apply kasi walang selfie, isang valid ID lang. Pero sa mga fees naman tayo madadali. At feeling ko walang konsiderasyon tong mga ito in terms of late charges. Tsaka 7 days lang. Paano ka naman makaka-move on kung ganyan, 'di ba? At least man lang sana 15 days or 30 days ganon. Para at least mai-budget mo yung niloan mo kasi 'di ba pagka-loan mo tas ibabayad mo agad. Ayan, at nakita nyo naman kung paano yung mga fees ni Madali Loan. At kung sakaling mag-loan kayo dito, pag-isipan nyo na lang muna guys. At maging responsable lang para hindi tayo magka-problema. Kung may mga katanungan kayo, comment lang po kayo at try natin sagutin lahat. At para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe guys, consider subscribing para ma-update kayo sa mga bago ko pang mga uploads na kagaya nito. Bye!